Tila wala na nga daw pag-asa pang maiuwi ng Pinas si former President Rodrigo Duterte. Ito nga ay matapos mapag-alaman na marami pang pagdadaan ng trials ang dating alkalde. Naaawa din ngayon ang mga nagmamahal sa dating presidente dahil bukod nga sa patong-patong na reklamong kinahaharap nito ngayon, kinahaharap din ito ngayon ang gamutan dahil sa iba't ibang sakit nito. Ayon pa sa ulat, bumisita na din daw si President Bongbong Marcos sa ospital kung saan naka-admit ang dating presidente. Narito panuurin ang video kung ano na nga ba talaga ang lagay ni Tatay Digong. Bring home Tatay Digong sapagkat yan ang patuloy na isinisigaw ng napakaraming Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi natin talaga basta-basta malalagpasan yung napakalaking krisis na nangyari noong March 11. Sapagkat bilang Pilipino at bilang abogado, ako'y naniniwala na hindi dapat ibinigay nan ganun na lamang na pamamaraan ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong o si Rodrigo Roa Duterte doon nga po sa isang banyagang korte o sa isang banyagang jurisdiction. Until this very day, mag-iisang linggo na ho, I still cannot fathom how some could just hand over to a foreign jurisdiction sa mga banyaga ang isang mag-80 years old ng Pilipino. Mag-80 na ho si Tatay Digong sa March 28. At nakita naman natin yung kanyang physical condition, wala na ho itong pagkatakas. Hindi ho ito na kayang hirap na nga hong maglakad mag-isa. At of course, yung kanyang balanse medyo compromise na rin. So kakasama ng loob makita. Hindi po yan ang Pilipino Hindi po tayo ganyan. Wala po sa kultura nating mga Pilipino na basta-basta na lamang ay ibigay sa kamay, uulitin ko, sa kamay ng naglalaway na banyaga ang isa nating kababayan. At higit pa riyan, isang dating Pangulo na hindi mo naman matatawaran ang pagmamahal sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Higit pa sa ating mga kabataan. Linabanan niya ang political elites. Linabanan niya yung sindikato ng droga at kung ano-anong mga sindikato ng krimen. Tayo ay binigyan ng kapanatagan ng loob na tayo ay ligtas sa ating mga pamamahay. Ibinalik niya ang lansangan sa ating mga Pilipino at yan, yung mga interest groups na talagang may galit sa kanya Nandyan din siyempre yung interest ng mga banyaga na talaga naman gustong-gusto siyang makuha at siyempre yung mga elitistang politiko at ilang oligarko. Yan yung mga nasagasaan niya nung kanyang term. Ano ba ito? Invites you to co-host. Ano ba ito? Decline? Decline mo na. Decline. Pasensya na ho. So yan ho ang ating pinag-uusapan sa ngayon. At mainit na mainit din kaninang hapon. I think after lunch yata lumabas itong balitang ito na OSG recused na mag-participate doon sa hearing para sa habeas corpus, yung sa gaganapin sa Korte Suprema. Tumanggi ang Office of the Solicitor General na kumatawan o maging abogado ng gobyerno. Alam mo ninyo, ang abogado ng gobyerno walang iba kundi ang Office of the Solicitor General. Subalit nakakagulat at tumanggi ang Office of the Solicitor General na katawanin o i-represent ang gobyerno sa hearing diyan sa Korte Suprema. Yan po yung tungkol sa habeas corpus petition na final ng anak ni Pangulong Duterte na si Miss Kitty at ang abogado po diyan ay si Attorney Salvador Panelo. I will not dwell into the merits sapagkat hindi po natin na kaso yan. May ibang abogadong naka-assign diyan. Atin lamang ho, yung pagtanggi ng OSG, bay malaman po yun. Sapagkat ang OSG po ang pangunahing abogado ng ating gobyerno. Nung sila'y tumanggi, malinaw po yung kanilang naging rason Sila ay hindi naniniwala na may jurisdiction ng ICC sa atin
at sila'y naniniwala na hindi dapat binigyang daan yung request ng ICC na ipinadaan sa Interpol na i-execute yung warrant of arrest laban kay Pangulong Duterte. Bagamat ito po ay hindi naman siya talaga moot sapagkat may mga nakabinbin pa pong petition sa Korte Suprema. Pag-usapan lang natin, yan nga po yung pinagtatalunan sa ground noong March 11. Meron po kasing Article 59, yung Rome Statute, na sinasabi nga na pagkabago mo arestuhin ang isang Pilipino, ipakita mo muna yung warrant of arrest at yung warrant of arrest na yan dapat ay ipakita mo sa isang competent judicial authority. Malinaw ho yun na competent judicial authority, meaning korte. Hindi po parte ng executive department, korte. Upang sa ganun ay makita kung tama ba yung pangalan ng taong nakalagay sa warrant at yun din ba yung taong aarestuhin o inaresto at tama ba yung mga kasong nakasaad doon at kung narespeto ang karapatang pantao at nabigyan ng due process yung taong inaaresto. Yun po yung naayon sa Article 59 ng Rome Statute. At yun din ho, yung matagal ng posisyon ng OSG na walang jurisdiction ng ICC dito. Bakit to? Ulitin ko kailangan pag-usap-usapan natin paulit-ulit ito eh. Bukas ho kasi ang korte natin, lahat po ng baitang, lahat ng antas ng ating korte ay bukas. Kaya pati ang OSG ay naninindigang walang jurisdiction ng ICC. Bukas po ang MTC, bukas ang RTC, bukas ang Court of Appeals, bukas po yung Court of Tax Appeals, bukas yung Sandigan Bayan. At higit sa lahat, bukas ang Korte Suprema. Kaya nga po nagkakaroon ng pagdinig sa Korte Suprema na tinanggihan naman ng OSG na kumatawan sa gobyerno sapagkat hindi naman po conflict of interest. Sa tingin ko, naglalaban yung kanilang damdamin na ito ang kanilang mariing posisyon, walang jurisdiction ng ICC, and now, pagtatanggol nila na kabaliktaran naman na tila may jurisdiction ng ICC. So tumanggi po ang OSG na maging abogado ng gobyerno. Ano ho ang mangyayari dito? Tingnan po natin kung anong remedy ang gagawin both ng Judicial Department at ganun din ng Executive Department sapagkat nanindigan pong mariin ang OSG at ako personally bilang abogado at bilang Pilipino, kahanga-hanga sapagkat yun talagang paninindigan ho yun. Nanindigan sila, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi namin kayang pagtanggol yung kasong yan. Maghanap kayo ng ibang abogado o siguro kung sino man ang kakatawan sa gobyerno. But yung far-reaching implication yan, dapat siguro kung tumanggi ang OSG, again, I'd rather not dwell on the merits, pero marami ho kasing nagme-message kanina, ano raw bang dapat gawin na ng Korte Suprema? Dapat na bang mag-issue ng writ asking the authorities to produce the body of or the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president. Ako, tingin ko, kung umatras mismo yung abogado, sapagkat importante po yung writ of habeas corpus mabigat po yan in the hierarchy ng mga kaso, pag yan po yung isinampa mo, agad-agad po dapat dinidinig yan. At yan ay dapat dinidinig without any delay sapagkat ang nakataya po dyan ay ang liberty at safety ng tao. Ngayon, kung mag-issue man po ng kautusan ng Korte Suprema at atasan ang mga authorities dito sa Pilipinas na produce the person of President Rodrigo Roa Duterte, alam naman natin lahat. Wala na po tayong jurisdiction ng ating Korte Suprema pagdating dyan sa ICC. But I think it is important na ma-settle po muna yung isyong yan at makapaglabas nga ng writ. Will the Supreme Court issue the writ anytime soon? Antayin po natin. Mahirap po mag-speculate. And again, it is a live case. Ang atin lamang nagiging usapan dito, yung ating opinion dito sa naging hakbang o naging desisyon o pasya ng Office of the Solicitor General na hindi nila kayang i-represent ang gobyerno sa kasong ito sapagkat
ito ay labag sa paulit-ulit na nilang paninindigan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. At alam ho ninyo, yung kaso pong ibinibintang kay Pangulong Duterte, nagsimula ng 2011. 2011 to 2019. 2011 to 2016, hindi pa naman po siya ang Pangulo noon eh. Ibig sabihin, kung wala ngang naisampang kaso sa lokal, dito ho sa atin sa Pilipinas, nung siya hindi pa Pangulo, dahil wala talagang kaso. Because it is impossible na hindi mo makasuhan kung meron kang ebidensya. Kung meron kang complainant, kung meron kang talagang factual basis na malinaw na nagsasabing ito yung krimeng naganap sa araw na ito, sa oras na ito, sa lugar na ito. At wala nga hong nabuong kaso from 2011 to 2016. Ngayon, yung binibintang na kasong naganap between 2016 and 2019, wala pa rin hong kaso dito sa Pilipinas Kaya nga ho yung interview ni Ted Filon sa akin last Friday na meron na raw malapit na base dun sa kanilang na-interview, malapit na raw ma-conclude yung investigation at sasampahan na ng kaso. If that is the case, bakit minadali yung ICC? Kung meron naman palang investigation nagaganap at malapit na raw makabuo ng kaso at makapagsampa ng kaso, hindi ho ba't masyado namang pinaspasan yung pag-turnover sa ICC? Kay Cristo Puy, ano po kinatawan ng OSG attorney? Please, ano po ang kinatawan? Office of the Solicitor General. Yung OSG, Office of the Solicitor General. Ito po yung abogado ng gobyerno. Pagka may mga nadedemanda ho ang gobyerno, yung OSG po ang abogado nito. Ito po yung kumakatawan dito. Hindi po yung Department of Justice. Yung Justice Secretary po, yun naman po yung pinuno ng Department of Justice natin. Sila naman yung nangangasiwa ng Office of yung National Prosecution Service. Yung mga kaso na dapat sa isampa laban kung kanino, nandyan po yan sa DOJ. Pero ang chief lawyer ng ating gobyerno ay yung OSG, yung Solicitor General. In this case, si Solicitor General Maynard Guevara. Si Maynard Guevara, si OSG, si Solicitor General Guevara nga ay nakita ko yung kanyang motion, pirmado po niya na sila'y tumanggi na maging bahagi bilang abogado ng gobyerno sa kaso ng petition for habeas corpus na i-file ni Ms. Kitty, anak ni Pangulong Duterte, at ang abogado nga po nito ay si Sal Panelo. So yan ho yung ating napapag-usapan. Masyadong minadali, mabigat po yun. Hindi po ganyan ang Pilipino Ang Pilipino hindi mo isusuko ang iyong soberanya, ang iyong kasarinlan, higit pa ang iyong kababayan sa isang foreign jurisdiction or foreign court when all your courts here in the Philippines are functioning, when all the courts here in the Philippines are open, when all the courts here in the Philippines are able to dispense justice and are functioning in the orderly administration of justice. Wala pong ang ICC, paulit-ulit po nating sinabi yan. Marami nagsasabi, mutin academic na yan, doon kayo makipaglaban sa ICC. Hindi po mutin academic sapagkat nakakatakot na polisiya po ito, kung ito may polisiya na, sapagkat bakit mo isusuko ang iyong kababayan, ang iyong kapwa Pilipino? Bukas nga ho yung korte Ito ba ay pagsasabi na hindi natin kaya na bistahan, litisin at husgahan ang isang Pilipino sa mga krimen o krimen na umano'y naganap dito sa mismong bansa niya? Bakit kinakailangan natin ng dayuhan? Bakit kinakailangan natin ng imported na korte? Bakit kinakailangan natin ng imported na hukom o mahistrado? Ang pagkakaalam ko, magagaling po ang ating mga mahistrado. Madami tayong kaibigang hukom at mahistrado. Marami tayong kaibigan na magagaling na taga-usig ng gobyerno o prosecutor. Marami riyan, marami sila, halos lahat. Kaya talagang nakakalungkot na kinakailangan natin papasukin ang isang foreign jurisdiction para lamang litisin, usigin, bistahan si Pangulong Duterte.
And ulitin ko, hindi ho ganun ang Pilipino eh. Kaya nga katangi-tangi ang Pilipino, tayo ang iilan o baka tayo lang. The way we take care of our old people, our elders, our elderly. Di ba? Kaya nga dito, tuwan-tuwa yung marami na dito nagre-retiro dahil dito, primera klase ang pag-aruga natin sa ating mga senior citizens, sa ating mga elderly. Kaya hindi dapat ibinigay yung mag-80 years old na tao na hirap na sa kanyang mobility at physically frail na, ibinigay pa doon sa isang foreign jurisdiction. Kay Cristo Puy, attorney yung BICAM at PhilHealth, ano na po balita? Huwag niyo po pabayaan mabura sa publiko. Hindi naman po, Cristo Puy, kanina lamang ay may mga nakapulong na tayong mga abogado natin patungkol dyan. Sila po ay naghahanda para sa gaganaping oral argument sa April 1, 2, and 3 sa Baguio. So tuloy po yung petition for certiorari and prohibition patungkol naman dito sa 2025 General Appropriations Act o yung ating 2025 National Budget. Patuloy po yung kaso dyan, kini-question po yan na sinasabi nga natin ay invalid, illegal, unlawful, and unconstitutional. At yan po ay didinggin sa April 1, 2, and 3 at naghahanda po yung ating mga abogado ng mga petitioners. Hindi lamang po tayo makapagdiskurso ng malalim sapagkat nung unang hearing po ay pinaalalahanan ng kagalang-galang na Korte Suprema lahat ng partido na maging marahan at maging very, very prudent dito sa pagdidiskurso ng anumang bahagi ng kaso sapagkat ito nga ho ay live case pa rin at magkakaroon nga ng oral argument sa April 1, 2, and 3. So hindi po natin pinababayaan yun. Patuloy po yun, naghahanda po ang ating mga abogado. At kagaya po nun, ang harap po to represent the government ay yung OSG pa rin, yung Office of the Solicitor General. Kagaya po, dito sa kaso ng habeas corpus, ang pagkakaiba lamang ay nag-recuse o masasabi mong nag-inhibit o pinadidisqualify ng sarili ng OSG ang sarili nila dahil hindi nga po nila makita na ipagtatanggol nila yung isang kaso na nauna na nilang sinabi at pinanindigan na walang jurisdiction ng ICC. Kung titingnan po ninyo, kahanga-hanga at talagang desisyon na base sa prinsipyo sapagkat paano mo nga naman ipagtanggol yung isang kaso na nauna mo nang sinabi na paulit-ulit mo nang sinabi ay walang jurisdiction sa ating bansa, hindi dapat papasukin, hindi dapat bigyang daan, hindi dapat pansinin. Kung merong na-violate na kaso o mga kaso, ang sino mang Pilipino na naganap umano dito sa Pilipinas, dito dapat litisin ang kahit na sinong Pilipino. Ito po ay, ang title natin ay Bring Home Tatay Digong sapagkat yan ang nagiging panawagan at panalangin ng higit na maraming Pilipino. At yan din pa rin ang ating magiging titulo sapagkat paulit-ulit tayong mananawagan para marinig ng ICC at marinig ng buong mundo na namali sila doon sa ginawang proseso. Kung yan ay International Criminal Court, international na court pa at sinasabing dyan daw po ay makakakuha ng hustisya, dapat ngayon pa lang simulan na ng ICC. Tingnan ang lahat ng anggulo that led to the arrest and the rendition of President Rodrigo Roa Duterte. Dapat pansinin na po yan ng ICC. Hindi na po dito, wala ng jurisdiction ng Philippine courts sa ICC na lang. At ang isang mahalaga rito ay pag-usapan natin ito in the bar of public opinion or in the court of public opinion. Mahalaga yung public opinion na magpatuloy, iparinig ninyo yung inyong opinion, yung inyong tinig. And again, in my page, welcome po lahat dito. You do not have to agree with me or you do not have to agree with the sentiments and the opinion and the stand of many who are on my page. Kung kayo may kontrang opinion, pwede naman. Huwag lang po gagamit ng mga pananalitang alam mo namang nambabastos o bastos. Ito po ay usaping bayan.
Ito po ay usaping napakahalagang usaping panlipunan na dapat nating patuloy na pag-uusapan sapagkat umiiral po ang ating saligang batas eh. Bukas po yung korte natin, paulit-ulit yung sasabihin. Bukas po ang lahat ng baitang at antas ng ating korte. Mula sa Metropolitan Trial Court hanggang Supreme Court. Bukas po ang lahat ng ating prosecution office sa ilalim ng Department of Justice. Kaya walang puwang ang ICC rito. Hindi natin kailangan ng import. Kagaya po nung aking ginawang pagpapaliwanag nung isang araw, ulitin ko tayo naman lahat Pilipino basketball crazy. They call us a basketball crazy nation. We are very familiar with PBA. Alam naman natin yan. At alam natin na ang pinaka-paboritong conference sa PBA ay yung All Filipino. All Filipino Conference. Bawal ang banyaga, bawal ang import, bawal. Kaya hindi ka Pilipino, hindi ka pwedeng maglaro. Ganun po dapat ang pinairal. Dapat all Filipino pagdating sa pagliliti, sa pag-uusig at pag-uusga sa kapwa nating Pilipino. Hindi natin kailangan ng import. Hindi natin kinakailangan ng imported. Magagaling ang ating mga hukom. Magagaling ang ating maestrado. Matatalino yung ating mga taga-usig at prosecutor. Hindi natin kailangan ng import. For all we know and for all I care, higit na magagaling yung mga Pilipino na maestrado at hukom kesa yung nakaupo doon sa ICC. Sapagkat nakita naman kung paano nalabag yung karapatan nung kanilang inaresto si Pangulong Duterte and the statement of our Chief Legal Counsel, ang namumuno ng local defense team at nandun nga ngayon sa Dahig si former Executive Secretary at Attorney Bingbong Medeldea, siya'y kinidnap sapagkat wala pong record yan at hindi siya na booking, walang booking, walang mugshot, walang fingerprinting, wala ring record sa paglabas niya mula sa immigration. Kay Chamcham, can you explain if tama ba ang sinabi na pwedeng dumakip ang suspect kahit walang dalang hard copy? Basta't alam po ninyo na merong arrest warrant, pero dapat yan ipakita ninyo pagka yung dinakip na. At pagkadakip ninyo, dapat po yan dadaling ninyo sa korte. Ulitin ko wala pong hininging special na pribilehiyo o special na atensyon si Pangulong Duterte nung siya ay dinitine sa Villamor. Ang hiningi niya kaisa-isa lamang, dalhin siya sa korte. Dalhin siya doon sa tinatawag na competent judicial authority. And this importanteng napapag-usapan ho natin itong mga bagay na ito. Again, ulitin ko, ito'y isang napakahalaga na usaping panlipunan. Hindi lamang po ito patungkol kay Pangulong Duterte. Ito po'y patungkol sa seguridad ng bawat Pilipino na dapat kung may kaso ka, harapin mo. Dito sa Pilipinas, dito ka litisin, dito ka idetine, kung dapat kang idetine, dito ka rin husgahan sa harapan ng mga kapwa mo Pilipinong maestrado, taga-usig o abogado. Hindi ka dapat ibigay ng ganoon na lamang sa isang banyagang korte o sa isang foreign jurisdiction. Yan po'y mahalaga. And again, ngayong hapon ay pumasok yung balita na nag-recuse o hindi pumayag o tumanggi. Tumanggi ang Solicitor General, ang Office of Solicitor General na mag-abogado on behalf of the government sa kasong nakabinbin sa Korte Suprema, yung petition for habeas corpus. Ang kanilang dahilan, dahil sila'y naninindigan noon pa man, hanggang sa ngayon mismo, na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Malinaw po yan. At yan, siguro, dapat pag-usapan yan sa mga darating pang araw. Kung yung mismong punong abogado ng gobyerno, yung Office of the Solicitor General, ay nagsabing sila ay naninindigan at naniniwala na walang jurisdiction ng ICC at hindi dapat ito pinapasok. Kung nakapasok man ay hindi dapat binigyang daan yung kanilang proseso sapagkat buhay po ang ating mga korte.
Hindi pwedeng mangibabaw ang jurisdiction ng ICC sa ating Korte Suprema. Hindi po pwedeng mangibabaw ang kapangyarihan o jurisdiction ng ICC sa ating mga korte. Hindi po sila mas mataas sa ating Korte Suprema. Huwag po kayong masisindak doon sa katagang ICC o International Criminal Court. Kasi yung iba, hindi, international yan. Mas mataas sa ating Korte Suprema yan, hindi ho. Wala pong ganun. Huwag ho kayong masisindak at huwag ho tayong malilito dyan. Wala pong kapangyarihan ang ICC sa ating Korte Suprema. In fact, wala pong kapangyarihan ang ICC sa kahit na sinong Pilipinong naririto sa Pilipinas hanggat umiiral ang ating saligang batas, hanggat bukas ang lahat ng antas at baitang ng ating korte, hanggat we are able to dispose and dispense and administer justice to every and for every Filipino dito sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, pinatigas lamang yan nitong hapon sa naging desisyon ng Office of the Solicitor General sa kanilang pagtanggi na i-represent o katawanin o ipagtanggol ang gobyerno sa kasong nakabinbin diyan sa Korte Suprema sa habeas corpus sapagkat sila'y nanindigan muli na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At sa mga nagtatanong ho, hindi lamang ho ito first time na naging pahayag ng OSG. Consistent po ang OSG sa kanilang tindig na walang jurisdiction ng ICC then and now. Yung mga malisyoso po o yung nag-i-spin na naman na tila nape-pressure lamang daw ang OSG dahil sa mga kaliwat kanang kilos protestang nagaganap. Hindi ho. Dati na pong paninindigan ng OSG yan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Wala pong jurisdiction ang ICC hanggat bukas ang ating Korte Suprema. Consistent lamang ho ang ginawang tindig ng OSG. Sila ay may prinsipyo, sila ay nanindigan at abangan natin kung ano ang magaganap in the days to come sa naging mariing posisyon na base sa prinsipyo na paninindigan ng Office of the Solicitor General. Bago tayo magpatuloy, remind ko lang ho, marami ho ang mag-message sa akin. Meron po mga fake accounts na ginagamit yung aking pangalan sa lahat po ng platform. Maging mapanuri po kayo. Kung saan ho kayo nanonood, ito lamang ho ang aking official account. Huwag po kayong magpapalinlang doon sa mga gumagamit ng aking pangalan na umano'y official page ko. Ito lamang po yung sa akin. Paki-check nyo po para masundan ninyo ng tama. Baka humamaya may kung ano-anong gawin sila dyan o yung iba ho ay nag-solicit at humihingi raw po ng donasyon. Hindi ko po gawain yun. Ang akin pong kampanya pagka-senador, kung ano lang ho ang abutin ng mga materyales na dinonate din po ng mamamayang Pilipino. Hindi po ako nangihingi ng anumang pera ni isang kusing, wala po akong hiningan. So mag-ingat po kayo sa gumagamit ng peking account at ginagamit po ang aking pangalan. Ito lamang po, ulitin ko ito lamang po ang aking official social media page. Ito lamang po, itong dalawang ito na nasa harap, yung Blue App at saka ito pong TikTok. Ito lamang ho, wag po kayo magpapalinlang, wag ho tayo magpapabudol. Ito lamang po ang aking pahina. Kung meron pong gumagamit ng aking pangalan sa labas ng dalawang ito, hindi po akin yun. Hindi po opisyal yun, wala po akong kinalaman doon, lalo pa kung nangihingi o nagsosolicit ng tulong, pera man, material man, o kung ano man hong materialis ang hinihingi niya, hindi ko po authorize yun at mariin ko pong patakaran sa lahat na nagboboluntaryong tumulong sa aking kampanya. Walang manghihingi ng pera kahit kanino, walang manghihingi ng materyales kahit kanino. Ang nagaganap po sa aking kampanya ay isang people's campaign, tulong-tulong, bayanihan,
at kung saan man po abutin ang ating ilang pirasong materyales, masaya na po tayo doon sapagkat ito po ay pinagtulong-tulungan natin, kanya-kanya pong printing, kanya-kanyang effort. Hindi ko man po kayo lahat maisa-isang pasalamatan, kunin ko ang pagkakataong ito, pasalamatan kayong lahat ng nagmamalasakit, tumutulong at gumagawa ng mga kung iba't ibang materials na ho. At maraming salamat at magkikita-kita rin po tayo sa mga nalalapit pang araw at panahon. Kay balitang Hopya Mani Popcorn, may Senate hearing daw po about kidnapping ni Tatay Digong. Ano po magagawa nito in aid of legislation? Na balitaan ko rin yan, hindi ko alam kung sino-sino ang iimbitahan o ipatatawag, hindi ko rin alam kung ano ang legislation na nais gawin ng gagawing pagdinig na yan. Tingin ko ho, what's the use of having an investigation now? Yung tao po ay nandoon na sa ICC. Dapat yan ay naabatan. At kung naabatan, tsaka yan, tingin ko, hinog yung investigation. Pero sa ngayon, narinig ko rin po yan, may nakapagsabi sa akin, hindi lang po yung detalye kung kaninong committee at ano yung pakay o layunin ng gagawing investigation at kung matutuloy ba at kung kailan. Abangan po natin. Yung mga kaibigan po natin sa Davao, yung mga Davaoenos, congratulations po at payapa as always. At matagumpay po ninyong naisagawa yung araw ng Davao kahapon. Alam kong mabigat sa inyong kalooban, hindi po naman celebration ang nangyari, kung hindi pagkilos ng pagsasaad ng payapang paglalahad ng inyong saloobin sa nangyari sa ama ng Davao kay Tatay Digong, ang ama. Tinuturing na ama ng higit na nakararaming Pilipino, ang ama ng Republika ng Pilipinas na yan nga ho, ay ngayon ay nasa kamay na ng banyagang jurisdiction o banyagang korte. So yung mga taga-Davaoenyo, ako po ay kaisa ninyo, nakikiisa po ako sa inyo at naisagawa ninyo ang inyong payapang selebrasyon kahapon. I don't think we may even call it a celebration, but more of show of support as always kay Tatay Digong at sa pamilya Duterte. Basa mo po muna tayo ng iba. At tanong ba yan? Okay. Medyo mabilis ho Ang bilis. Kay Roderick de los Reyes, basahin ko lang yung pangalan sino ang papalit kay, asan na yun? Kay Tatay Digong bilang abogado ni VP Sara sa impeachment trial niya. Kay Gaza Eva Quino. Hindi ko po pwedeng sagutin yun dahil personal po yung pagpili ng abogado kay Vice President Inday Sara. So I'm sure na darating po yung panahon na pag magkakaroon po ng replacement pero hindi marami pong abogado si Vice President. Kay Vilma Montesilio, Senate hearing, Ways of Government Resources. Kay RBTV, hindi na makakaalis. Ano yan? Si RBTV, hindi ko alam if you're being concerned or you're being sarcastic. Whatever it is, malaya ho kayong pumasok dito sa aking pahina. I wish you well. Kay Roban Peña, mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez, solid kami sa inyo sa Bicol, straight PDP laban. Marami pong salamat sa lahat ng nakiisa doon sa Bring Home Tatay Digong, a prayer for Tatay Digong, doon po na naganap noong Sabado. Tayo nga po ay naimbitahan doon at nakapagsalita. At maraming salamat sa lahat po na nakiisa at nakilahok. At ang dami yung ginagawang pagkilo sa iba't ibang panig ng Pilipinas na spontaneous gathering po ng mga Pilipinong hindi natuwa doon sa ginawang pag-aresto ng isang banyagang jurisdiction kay Tatay Digong. Shout out sa mga riders at iba pang kababayan na sumusuporta
at nagpapakita ng pagmamahal kay Tatay Digong. Mabuhay po kayo at hindi lamang po sa mga riders kundi sa napakaraming Pilipino. Shout out to Ate Myla and partner. Ate Myla and partner, kung sino man yung partner. Shout out po sa inyo. Ganon din po kay Enrique Ryan Dichas. Ganon din kay Bong 111578. Kay Greha Reggie Kanda. Sino pa? Kay Sensei Lay. Paano po gagalaw ang kaso ni Tatay Digong kung ayaw makipag-cooperate po ng OSG and Quadcom? Hindi naman po sa ayaw mag-cooperate ng OSG. Base doon sa nabasa ko na naglabasan sa mga iba't ibang social media platform, hindi po sa ayaw mag-cooperate ng OSG. Tumanggi po yung OSG. I think that's the proper term. Hindi ayaw, tumanggi sapagkat kontra po ito sa nauna na nilang nagiging tindig o paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Napakahirap mo nga namang ipagtanggol ang isang bagay na kontra sa una nyo nang naging mariing naging posisyon at tinindigan at pinanindigan. So naiintindihan natin ang sitwasyon ng OSG. Paano gagalaw? Yun nga po ang ating subaybayan. Maraming nagsasabi na kung ganito ang development, dapat ay mag-issue muna ng order ang Korte Suprema na utusan o atasan ang mga otoridad na i-produce yung person, katauhan ni Pangulong Duterte. Alam naman natin na hindi nila magagawa, pero tama rin ho yun. Importante na magkaroon ng ganoong kautusan, which I think ay magagamit naman sa ICC kung maglalabas ng ganun. But ayaw natin pangunahan, abangan po natin, kagaya ninyo, ako po ay nagmamasid din. Kay Roldan Moquera, wala na rin kwenta yan. Gusto lang makascore sa mga DDS supporters. Kay Vani Tan, ay Vani, hope to see you in Japan very soon. I hope to see you in Japan, yes. Kay Riribu, Konnichiwa TV. Attorney Vic, sobrang iyak ko kay Tatay until now. My heart is bleeding for Tatay Digong. Kaya nga po ang ating titulo, kahit hanggang ngayon, Bring Home Tatay Digong. Gaya po nung nasabi doon sa Liwasang Bonifacio, I think as lawyers here in the Philippines, it is beyond us. Ang magpapanalo po rito ay ang sambayan ng Pilipino na patuloy tayong manawagan, hindi naman po bingi. Siguro, yung mga maestrado ng ICC, pakinggan nila, hindi naman po siguro bingi ang international community at wala namang masama kung sila'y aamin na mali ang proseso, nagkamali sila, ibalik nila sa lalong madaling panahon si Tatay Digong at bukas po ang mga korte rito and walang inability ang ating prosecution service to prosecute anybody. Bukas po ang lahat ng piskalya, walang dahilan na tumanggi silang mag-prosecute ng kahit na sino. Bukas po ang lahat ng korte, kaya wala pong jurisdiction ang ICC dito sa ating sa Pilipinas. Ulitin ko, hindi po mas mataas ang ranggo ng ICC sa ating sariling Korte Suprema. Hindi ho. Hanggat gumagana ang ating saligang batas, hanggat buhay ang demokrasya sa ating bansa, hanggat bukas ang lahat ng antas ng korte, dapat po dito litisin ang kahit na sinong Pilipinong akusado sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Kay Nadia, thank you, Attorney, for being always humble and always being there for Duterte and the people. Unique me. We will vote you po, Muslim sisters here. Maraming salamat. No to drugs. Thank you for fighting what is right for the Philippines. Again, ako po ay nagiging tinig nyo lamang. Hindi po namin kaya mag-isa ito o kami-kami lang. Ulitin ko, itong laban ni Pangulong Duterte
ang magpapanalo po rito, sambayan ng Pilipino na sa panig ng mundo. Patuloy ho kayong maglahad ng inyong saloobin. Siyempre, dahil alam naman natin kung ano-ano nang nangyayari sa ating bansa, sa isang malaya, subalit payapang pagtitipon kagaya po ng mga nagaganap nung ilang araw nang nakalilipas. Ito po'y bahagi ng inyong karapatan na magsalita, magpahayag, at magkaroon ng isang payapang pagtitipon-tipon upang ipahayag ang inyong saloobin patungo sa gobyerno na sana'y pakinggan tayo. At tayo pong lahat ay bahagi din ng political, economic, and social decision making of our government. At yan po ay hindi kailanman dapat isang tabi, bawasan o hindi bigyang buhay ng ating gobyerno. Malinaw po yan sa Article 13, Section 16. Basta po ang inyong gagawing payapang pagkilos ay naayon sa ating saligang batas, wala po kayong dapat ipangamba. Mahirap po na on my part, bilang abogado, medyo naisasantabi po talaga sa dami ng ginagawa at mga bagay na aralin. Pagpasensyahan po muna tayo ng iba nating mga kasama sa kampanya, pero babalik po tayo sa ating campaign sortie sa lalong madaling panahon. Konting adjustment lamang po tayo. Kay Jumel Tedal. Worldwide na nagrarally, attorney. Tama po yun. Worldwide na sapagkat kahit saan mundo, kahit saan panig ng mundo na may Pilipino, nagbubuklod-buklod po ang Pilipino eh. Hindi naman ho kikilos ng ganyan, ng voluntaryo at spontaneous kung hindi po binastos ang ating soberanya, hindi po binastos ang ating saligang batas, hindi po binastos ang ating mga korte at ang ating judicial and legal process. So maraming salamat sa ating mga kababayang Pilipino na kayo ay gising na gising, buhay na buhay, very vigilant. Pagpatuloy po ninyo na maglahad ng inyong saloobin. Again, in the context of what is provided for and guaranteed under our Bill of Rights. Kay Lida Urbano, Attorney Vic, makakasuhan ba yung mga kasali? Wag po nating pangunahan, yun po yung value o halaga ng mga nakabinbin na kaso sa Korte Suprema. Pagka kung ano man po ang magiging resolution o decision, magiging decision ng Korte Suprema, doon po kasi nakabase kung maaari bang panagutin at makasuhan yung mga may kinalaman sa illegal arrest at illegal na pagpapalabas kay Pangulong Duterte sa ating bansa at pagbibigay sa kanya diyan sa isang foreign court or foreign jurisdiction. Kay Bernadette Fiel, good evening po. Pag pumunta kayo dito sa Japan, please give me signal so that I can attend, Attorney Vic. Thank you, Bernadette Fiel. Makakaasa ka pero sa ngayon ho, on hold pa yung plano. Sana makabisita po sa inyo at bahagi na rin ng kampanya. Tinitingnan lang ho talaga yung sikip ng schedule, yung limitadong panahon at siyempre yung atin pong limitadong financial resources for the campaign dahil hindi rin naman humura na magpunta sa iba't ibang panig ng mundo for the campaign. Kaya po maganda rin na we're able to use itong social media platform ko ho para nakakapag-ugnayan tayo. Siya nga pala, bagamat mahirap po mangampanya, kunin ko na rin yung pagkakataon. Tulungan po ninyo ako na may kampanya sa inyong kamag-anak, kaibigan, kaklase, kaskwela, kapitbahay, kababayan, sa lahat po ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Tulungan po niyo akong ipangampanya. Number 56 sa balota, Senador Attorney Vic Rodriguez, number 56. 56, madali pong tandaan yung numero. 56, hindi utang, hindi pa utang, hindi pa bigat, bagkus tratuhin natin isang mabuting puhunan tungo sa higit na mabuting pamayanan at malayang bansang Pilipinas. Number 56 po, Attorney Vic Rodriguez, inyong senador. At si Julian's World, tama ba?
Julian's World. Yeah, Julian's World, pwede yan. Yung mga suggestion mo. Ganon din kay kay In Your Dreams at kay Reality Check PH. Kamusta po sa inyo? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at dito sa kay Haydar, kay ang bilis eh. Belgium, kay Ian Morales, kay Mary, kay Nia, kay Texas, Alpha, kay Dogma, madami maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kay Maisog, South Cotabato, solid PDP laban ang South Cotabato, especially sa iyo, Attorney Vic Rodriguez. Marami pong salamat. Wag po niyong kalilimutan yung Team Suka, yung Duterte 9 kung tawagin, kung Bansagan, yung Duterte 9, yung aking po mga kasama. At syempre yours truly, number 56 po sa Balota 56, Attorney Vic Rodriguez. Kay solid Duterte supporters, Attorney Vic, tulungan mo si Tatay Digong. Maraming salamat. Hindi lamang po ako sa mga solid Duterte supporters. Kayo rin po. Huwag nating pabayaan si Pangulong Duterte. Maraming bagay ang pagtulong. Nandyan po yung patuloy nating pinag-uusapan ang bagay na ito. Huwag lang mabaon sa limot. Huwag lang malubog sa limot. Kinakailangan po namin ang inyong panalangin. Panalangin natin ang kaligtasan ni Tatay Digong. Panalangin natin na sana ay maging bukas ang isipan ng ICC na mali yung prosesong pinagdaanan, kung sila ay international court talaga na kung saan ay totoong makakapagbigay ng hustisya, simulan nila doon sa manner of arrest na naging illegal at pati yung pagpapadala sa kanya doon. Sana ay magdesisyon sila sa lalong madaling panahon. Huwag naman September. Alam mo ninyo, si Tatay Digong ho ay mag-80 na sa March 28. And I say this with all respect and humility sapagkat ako ho ay nagkaroon din ng ina na nung siya'y pumanaw at 85. Alam mo ninyo ang tao, pagtungtong sa edad na 80, bawat araw is a blessing. Kahit naman po tayo bawat araw ay isang blessing mula sa dakilang lumikha. Lalo na pag ikay tumungtong na ng 80. Ngayon, pag sinabing magkikita ulit tayo 6 months from today, mahirap po yun, pangako na po yun, at mahaba-haba na po yun. Sana ay mamulat ang ICC na yung 6 months na separation between the initial hearing at sa susunod na hearing, mabigat po yun, masyado pong matagal yun, lalo na 80 years old na yung tao, mahina na ang pangangatawan, mag-isa lamang doon at sa isang bansang banyaga. Sana ay maintindihan ito ng ICC at tingnan na sa lalong madaling panahon ay maibalik, iutos ang pagbabalik ni Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Basa lang po tayo ng mga nandirito. Bakit ano ito? Ayun. Kay Ray Alano, hi Ray, parang ako'y nag-aral ulit. Maraming salamat, Sir Vic. Vote straight, PDP. Salamat. Kay Huyu, tama, huwag tayong pumayag. Patuloy nating ipaglaban ang ating karapatan. Diyan po nakasaad, nakaguhit, may garansya, nakaukit sa ating saligang batas. Pasensya na kayo, medyo sumasabit pa sa aking lalamunan. Kanya medyo nakaalalay ako sa pagsasalita, medyo makati pa ho Kay, sino ito? Alan Kiboloy Miguel, watching from Abu Dhabi, UAE. Mabuhay po kayo. Sana makauwi na ng bayan Pilipinas si President Digong Duterte. Sana po, yan po yung panawagan, panalangin, hiling at dasal ng higit na nakararaming Pilipino. Kay Cherry Ann, hello, maraming salamat. Kay Alin, salamat. Kay
ano itong pangalan nito? Si Mary Joy Abejero, kay Nia, kay JBB, kay Lia, kay Ariel Vistan. Watching po from Rome kahapon, may prayer rally dito. Then sa Sunday, March 23, this coming Sunday, mga Pinoy dito, pupunta kami sa Hague, Netherlands to support Tatay Digong, at sa March 30 may rally rin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Tatay Digong. Kay Nympha Udarbe, we pray and stand with our former President Duterte. Maraming salamat, Nympha. Kay Chinita Anson, #bring him home. Bring Tatay Digong home. Salamat po. Kay Ma'am Plus Amara, panalangin ko kay PRRD, maawang Diyos, dinggin lahat ng ating mga dasal. Please, Jesus, help us to release ang Ama ng Pilipinas, Tatay Digong. Marami pong salamat. Yung mga marami pong ganyan talaga sa social media, yung mga peking account na nagpapakilalang account ko raw. At tinitwist po yung ating mga naging diskurso dito sa aking pahina. Huwag po kayong maniniwala ron. Makailang ulit na po tayong naglabas ng disclaimer at babala na marami nga pong nagtitwist ng ating mga diskurso rito. Basta't ito lang ho yung pinakita ko sa inyo. Dito lang ho kayo sumubaybay. Kung ano man hong pahinang nasusubaybayan nyo sa labas nitong dalawang ito, hindi po akin yan. Yan po ay impostor, yan po ay budol, yan po ay ginagamit lamang tayo, at malamang i-scamin po kayo niyan tapos ibibintang sa akin. Malinaw po, naka-record naman po ito. Ito lamang po ang aking accounts, itong dalawang ito. Maliban po rito, hindi po akin yan. Huwag po kayo magpapabudol. Kay Tisha Babael and Eric Velus. Hello to Tisha Babael and Eric Velus. Mga pinsan ni Harvey, maraming salamat. Kay Leo Sar Eva La Rosa. Shout out po, Attorney Vic. Panalo ka na sa puso ng Pilipino. Marami pong salamat. Sana po makauwi na si Tatay Digong. Lahat tayo ipanalangin ang mga senatorial candidate, ang Team Suka. Nang ganoon, gumanda ang pamamalakad ng gobyerno. Iwaksi ang pamamalakad ng mga tiwali. Maraming salamat sa iyo, Leo Sar Eva La Rosa. Sana nga ho ay matulungan ninyo at wag po tayong masiraan ng loob. Tuloy lang ang ating paninindigan. Ganun naman ho, wala naman talagang madali at wala naman nagsabi na madali o mura ang demokrasya. Ang demokrasya ho talaga pinaglalaban. At kahanga-hanga, yung naging pahayag, buong kapanatagan at kapayapaan na sinabi ni Pangulong Duterte nung siya ay nag-layover sa Dubai, di ba? Nung siya binabiyahe na papuntang ICC. Sinabi na niyang makailang ulit nung araw pa man, lahat ng nangyari sa kanyang administrasyon ay kanya't kanya lamang. Walang sundalo, walang pulis na mapapahamak. At pinanindigan po niya yan hanggang dulo. At marami nga ako nagtatanong na bakit kasi umuwi pa, nalalaman namang mayroong warrant of arrest. Yun po ay personal na paninindigan at desisyon ni Pangulong Duterte na kanyang haharapin kung ano man ang ibinibintang sa kanya. Subalit, haharapin niya dito sa Pilipinas, hindi sa isang banyagang korte o banyagang bansa, hindi sa harapan ng isang banyagang taga-usig at banyagang manguusig at banyagang manghuhusga. Haharapin niya yan dito sa sarili niyang bansa, bansang Pilipinas, sa harapan ng Pilipinong taga-usig at sa harapan ng Pilipinong mahistrado o mga hukom. Yan po ay malinaw sa kanya. Kung makukulong man siya, sa kulungan, sa preso dito sa sarili niyang bansa. Bansang kanyang kung saan siya pinanganak, kung saan siya naglingkod bilang ama ng bawat Pilipino. Kay Janice Heradura, Attorney, paano ang pagtakbo ni Tatay as mayor? Tuloy po iyon. Hindi po siya madidisqualify kahit na September ang next hearing, hindi po siya madidisqualify. Tuloy po yun, tuloy ang kandidatura ni Tatay Digong sa Davao City as mayor. Tulungan po ninyo, lalo pa ninyong iboto at ipangampanya, bigyan nyo ng talagang solid at landslide victory si Tatay Digong sa nalalapit na May 12, 2025 election bilang mayor po ninyo
sa Davao City, ganun din ang inyong support at pagtangkilik. Ibigay din po ninyo ang isang landslide victory para kay Mayor Baste Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City. Huwag po ninyo silang pababayaan, inyo po silang suportahan, tangkilikin, at huwag po ninyong pababayaan, paulit-ulit ko po nating sasabihin. Kay Weng Lane Niv, hello Weng, ganon din kay Josh Tix Jumawas Celossia. We will vote Attorney Vic Rodriguez. Sana manalo kayong lahat sa Team Suka. May awa po ang Panginoon at kung ano po ang nakalaan sa halalan, yan naman po ang magaganap. At kay Sebastian Danlag, Attorney Vic, pwede po ba ma-post namin ITR namin this April 1, 2, 3? Question namin saan pupunta. Pwede po niyo i-post kahit anong gusto ninyo na may personal detail ninyo, pati po yung inyong income tax return. Nasa sa inyo po yun. Personal na decision niyo po yan. Pwede ba ninyong i-post? Pwede po. Wala naman pong masamang mag-post ng personal income tax return. Para malaman kung saan napupunta ang tax namin, pwede po yun if that is your way of expressing your opinion, disgust, disappointment, agreement, kung ano man ang inyong posisyon sa mga nagaganap sa ating bansa. Pwede ho nyo i-post yan. Kay Ariseo Mangulaban? Ariseo Mangulabnan. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Vic, at sa lahat ng tumutulong kay Tatay Digong. Ang ginawa naman ng administrasyon na ito ay patuloy na pagsisinungaling sa mga Pilipino at pagtatakip ng kasinungalingan. Maraming salamat sa iyong pakikiisa sa ating pagla-live ngayon. Ariseo Mangulabnan. Kay Eric Manzo, hi Eric, bring him home, Tatay Digong. Kay Candy Crusher, I really appreciate your effort, Attorney, kay Tatay Digong. Marami pong salamat. Hindi lamang po ako. Kasama ko rin po yung mga iba't iba pang magagaling na abogado na voluntaryong tumutulong bilang local defense team po ni Pangulong Duterte. So muli maraming salamat at tayo nagkasama-sama. Sikapin ko po muli bukas na tayo ay magkaroon ng live